I know many of our people are looking for concrete solutions. Exactly. Fast, okay? So let's talk about the measures you think that should be put in place to address the real concerns of ordinary Filipinos in the amid this crisis. Tama. So unang-una, ang pinaka-problema ng taong bayan ngayon yung presyo ng bilihin, no? At yung pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, nagtutuloy-tuloy yan sa presyo ng bilihin. Even if matapos yung conflict sa Middle East, itong epekto ng pagtaas ng diesel at gasolina natin, magtutuloy-tuloy yan eh. And ilang buwan pa yan. So mahalaga na mabantayan talaga yung presyo sa mga palengke, yung presyo sa mga grocery, yung tulong sa ating MSMEs, yung tulong sa ating transport workers. Kung yung jeepney driver tsaka tricycle driver natin ayaw nang lumabas kasi hindi na sila kumikita o hindi na sapat yung kita nila at tumigil sila, titigil yung buong ekonomiya natin. So mahalaga na matutukan natin yung presyo sa palengke, tulong sa MSMEs, tulong sa ating transport workers. And then yung dalawa, kung talagang maging mas malala pa to, Christian, kailangan natin bantayan yung mga ospital at mga paaralan. Nung pandemya, nakita natin nagsara yung mga paaralan. That led to an education crisis. So mahalaga that the resources of government nandyan para yung mga paaralan natin manatiling bukas. Yung tulong sa mga guro, sa mga estudyante, support para our schools are kept open, and of course our hospitals. Huwag tayong papayag na yung mga nurse at doktor at hospital workers sa sobrang taas ng presyo ng transportasyon or wala na silang makuhang transportasyon ay posibleng maging problema rin yan sa ating mga ospital. Number one is really to address the prices. No? Yun talaga yung pinakauna. Number two dyan, yung ating transport workers, MSMEs, and then of course yung three areas na kailangan panatiliin nating bukas at maayos. No? These are yung palengke, yung ating mga ospital at yung ating mga paaralan. Let's talk about the actual measures that are put in place by the administration. Anong tingin niyo rito? No? Unang-una yung 5,000 peso subsidy, cash assistance subsidy for drivers. Tapos meron sa farmers, no? Sapat ba ito? And how long can we sustain this? Sapat siya dun sa nakakakuha. Eh kung hindi ka nakakuha, Yeah. 'di ba? So yan naman lagi yung problema sa mga gantong klaseng programa. Magbibigay tayo ng tulong, tama yan, pero dapat yung pagbibigay natin kumpleto, no? I think the first time 57,000 lang yung nabigyan. Eh napakarami nating transport workers. Always yung ating tricycle drivers, ang sinasabi nila, nahuhuli sila sa pagbibigyan ng tulong, no? So kung meron tayong programang ganyan, dapat kumpleto. It should be to all of the transport workers. Lahat ng mga matatamaan kailangan makakuha ng tulong. Now sa budget natin, Christian, there's over 220 billion pesos na ayuda programs, no? Pag pinagsama-sama mo lahat ng ayuda programs ng gobyerno, aabot yan ng more than 200 billion. So mahalaga na magamit yan ng tama, no? Sa tamang panahon at sa tamang paraan. And mahalaga na matarget natin yung matutulungan natin. So, you have your transport workers, nandyan yung ating agricultural workers, farmers and fishermen, nandyan yung ating MSMEs, kasi karamihan ng mga Pilipino nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo. So, kailangan mo ng support program para sa kanila. And then, support program para sa mga nasa palengke para hindi magtaasan yung presyo sa ating mga ospital at ating paaralan. No? Yun yung mga kailangan nating maalagaan talaga, matulungan talaga natin. Okay. Pero yung crisis itself, no? May binanggit ang Malacanang na wala pa tayong crisis pagdating sa langis, sa gasolina dahil sapat pa raw yung supply, no? Well, alam mo, parang hindi ko alam pa paano ipapaintindi sa ordinary Filipino. ako di ko rin naintindihan eh. Honestly, nung sinabi kahapon ata yun, no? Parang lahat nagkamot ng ulo, no? Siguro, tingin ko, ang ibig nilang sabihin, meron pa tayong supply. Oo. Pero pagdating sa krisis, maraming Pilipino, nasa krisis na. You know, kung jeepney driver ka, nasa krisis ka na eh. Kung tricycle driver ka, nasa krisis ka na eh. Kung nagko-commute ka, kinakabahan ka na tumaas ng sobra-sobra yung fares natin, di ba? And if you look at our businesses, nag-worry na sila sa input cost nila, sa kanilang costs para panatiliing bukas yung kanilang mga negosyo. Nasa krisis na rin sila. Yung ating OFWs, nasa krisis na rin sila kasi naramdaman nila yung mga pagsabog sa ere, sa kanilang mga kinilalagyan sa Middle East. No? So, we are in crisis already. We have to address that we are in crisis already. At kailangan magsimula na yung mga measures to address this crisis.
Isa ako sa mga nanawagan na ibaba yung excise tax. I think that's one move that can help lower the price of diesel and gasoline at the gasoline stations. I've always been against the excise tax kahit nung unang panahon pa nung train law. Isa ako sa mga boboto against the train law. Dahil dyan, How about yung VAT? yung VAT, kailangan pag-usapan na rin yan. In fact, in our caucus, na pag-uusapan yung VAT, a number of us are in favor of suspending the VAT on petroleum, pero humingi ng konting oras yung ating Department of Finance, no, na kung pwedeng pag-aralan pa nila. Right now, ang talagang pinupush natin yung excise tax that's already passed. Itatransmit na yan sa Malacanang. And very soon, the President will have the power to suspend the excise tax on fuel. Sa diesel, pwede yung mga 10 pisong pagbaba. Sa ating gasoline, maybe about 6 to 7 pesos. Pero Christian, kailangan mabantayan rin natin yan. Kasi yung ating oil companies, posibleng matago lang yung pagbaba ng excise tax, di ba? So kasama dun sa batas, nakalagay rin dun na merong oversight function yung Senado at Kongreso na tingnan talaga na dapat mag-reflect yung pagbaba ng presyo sa ating consumers, no? Yung oil deregulation law, are you in favor of repealing it or somehow fine-tuning it to give more teeth sa gobyerno? Palagay ko panahon na tingnan yan ulit, no? At the minimum, kailangan makita natin yung pagpepresyo ng mga oil companies. Be more transparent. Be more transparent, itong VAT, itong excise tax. Kung meron tayong measures para pababain yan, nais natin makita na bababa talaga yan. At mangyayari lang yan kung mas bukas sila sa kanilang pagpepresyo ng diesel at gasolina. So, we're talking about it. I'll be honest with you. We're talking about repealing it or amending it or reforming the Oil Deregulation Act. Mahalagang tingnan yan. Sa mga panahon ngayon, mahalaga na yung taong bayan, may nakikita silang movement mula sa gobyerno sa pagtulong sa kanila. Isa ko nakikita pang concern dito, Senator, yung yung mga miyembro ng lower middle class. Hindi pong isang tumbling na lang. Exactly. Balik sa kahirapan. Ito mga measures na ito, no? Because we don't really know how long this crisis would last. Paiba-iba yung messaging also from Trump, di ba? Pero do you think we are doing enough so far to deal with this? Hindi pa eh. Hindi pa. That's why yung ating panawagan, tulong sa mga MSMEs, tulong sa mga minimum wage earners. Tama ka eh, yung ating lower middle income level, yung angat na sila sa 4-piece level. Yeah. Kasi yung 4-piece, malinaw yung programa kung paano sila tulungan. Pero itong next level na ito talaga ito yung masang Pilipino naghahanap ng tulong eh. Ito yung talagang matatamaan pag tumaas yung presyo sa palengke. So, kailangan may programa para sa kanila, no? So, nandyan yung ayuda. Of course, ang tagal natin pinag-uusapan yung ayuda programs. Ngayon na nandyan na yan. Ngayon na nakapondo dyan over 200 billion. Ngayon yung panahon na magamit yan ng maayos at tama. Yung state of emergency, no? You're advocating for that. How soon mararamdaman yung epekto? Well, pag may state of emergency ka kasi, Christian, pwede ka maglagay ng price ceiling sa essential goods, no? That's really, I think, yung pinakapangunahing hinahanap natin dyan. Alam ko rin may mga ibang powers that you can exercise para masigurado yung supply. Supply ng langis sa merkado, no? So, these two measures talaga yung nakikita natin. Pero yung pinakamahalaga sa taong bayan, yung may price ceiling tayo sa essential goods habang nangyayari itong pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Okay.